Hey everyone, welcome back to my channel. It's John RD. Panibagong araw, panibagong reaction video ulit yung gagawin ko rito sa channel. But before that, para dun sa mga viewers, allow me to invite you to please click the subscribe button to help me grow my channel. And for the topic, I'm gonna do a reaction video regarding sa mga kaganapan dyan sa Pilipinas, sa politics, and alam naman natin yung mga nangyayaring korupsyon ngayon sa bansa ng Pilipinas. And sa current administration nito ni Pangulong Bongbong Marcos, sa mga kaalyado nila sa ginagawang panggigipit sa ating VP Sara Duterte and doon sa mga kaalyado kasi maagang pamumulitika. Alam naman natin na 2028 pa yung next national election and takot sila na maging pangulo si VP Inday Sara kasi alam nila hahabulin talaga yung mga corrupt na nangyaring pagnanakaw sa pondo ng taong bayan dyan sa Pilipinas. And ito na nga, yung viral ngayon, yung isang kahihiyan na naman na inabot ni Ombudsman, bagong Ombudsman Boying Rimulya na bata ni Bongbong Marcos regarding dun sa pagpilit na i-push yung dismissal kay current Senator Joel Villanueva na alam naman natin na isang panggigipit lang yan. Kasi isa si Senator Joel Villanueva na susuporta or magdi-dismiss kung sakaling ituloy nila yung another impeachment trial next year ng February. Alam ko yung next na pwede silang pasa na naman ng bagong request at tuluyan na mapa-impeach si VP Sara. Inuunti-unti nila yung mga kaalyado. So, sa Senado, kailangan nila makaboto ng, certain numbers of senators. Panoorin natin yung mga reactions and then yung naging panayam kay Ombudsman Boying Rimulya as well as yung video ni Senator Rodante Marcoleta regarding sa pagsang-ayon nung isang mataas na opisyal ng Secretary of Justice sa nangyaring statement regarding sa bending the law. And without further ado, let's start. Dito muna tayo dun sa naging hearing kay Senator Rodante Marcoleta and na-interview niya si DOJ OIC Secretary Frederick Vida. You agree with the affirmation of the Secretary of Justice? Yes, sir. I do not agree. I do not agree because The now famous statement, sometimes you have to bend the law. Erwin please Tulfo. our people. You're familiar with that? not so familiar with that. How come you're not familiar with that? May I refresh your memories? Yes, thank you. We were talking about, this issue of restitution and hanggang dumating yung isang point where one of us made a suggestion. Sometimes we have to bend the law in order to please the people. And he asked the former Secretary of Justice for affirmation. Am I correct, Mr. Secretary? And the Secretary said, yes, sir. Yes, sir. You agree with the affirmation of the Secretary of Justice? I do not agree. Thank you. I do not agree because basically in implementing the law, there are positions you can take, but bending the law is not one of them, Your Honor. Kasi sa ibang mga interview, sinasabi niya, bending the law is okay, basta wag lang breaking the law. How can you accept that kind of statement? You cannot bend the law. No one is above the law, sabi pa nga natin. And the overarching principle in the promulgation of our Constitution is upholding the rule of law. No one should bend the law, not even in imagination. Mahirap po yun. Ito yung naging panayam ni Senador Rodante Marcoleta kay DOJ OIC Secretary Frederick Vida sa nangyaring Senate session. Remember yung time na umattend
si DOJ Boying Rimulya, and then merong isang senador, alam naman natin, si Erwin Tulfo, na nagbanggit na sometimes we can bend the law to please the people. And then pinakonfirm niya kay DOJ at that time, Boying Rimulya, and he affirms na pwede yung gawin. So imagine, Department of Justice and then attorney, magbabanggit ng ganun. Kaya nga, ang sinasabi ni Senator and Attorney Rodante Marcoleta, no one is above the law. Kung walang susunod sa batas, 'di ba, kahit mga ordinaryong Pilipino, sino pa ang susundin natin? Kung ganun pala, marami nagsasabi, since ninanakaw lang yung pera and pondo ng mga Pilipino diyan sa Pilipinas, since we can bend the law that he affirms, di wag na lang din tayo magbayad ng tax, di ba? And good thing, may isang matino pa rin, I think attorney to si Secretary Frederick Vita. I think siya ngayon yung pangalawa sa pinakamataas sa DOJ. Punta na tayo dito sa mainit na topic ngayon. But first, tingnan muna natin yung naging panayam ni current Ombudsman Boying Rimulya regarding dito sa issue na to ng pagdi-dismiss kay Senator Joel Villanueva na pahiya siya rito. Hindi muna niya ni-research or nagtanong muna sa mga staff ng Ombudsman kung ano bang status nung 2019 na gusto niyang i-push na dismissal. By the decision, lumabas lang siya nung sinabi ko may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. So, it's a surprise, secret decision that came out. So it was a secret, sir? Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martinez never spoke about it. Diba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Parang Sir, namutla siya sabi po rito, ni no? Senator Joel Villanueva, sabi niya daw po, sir, na dismiss na naman daw po and harassment and fake news daw po yung sinabi niya. Well, harassment, it's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Kahit sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Even Tito Soto didn't know about it. Ngayon lang nila nilabas. So don't you call that a secret decision? But sir, what about the people here in the Ombudsman's office? Siyempre, alam din dapat nila yan, sir. Exactly. Nobody was raising any issue about it before this. Sir, may sabuatan bang nangyari kung naging secret po ito? Hindi ko alam eh. Basta it's a very mysterious decision. Kasi nga, it's a public interest decision. He ran for public office, he was elected senator. So it's a very newsworthy thing. And it's something that is in the public interest. Kailangan po ba ng investigation internally, sir? Dito sa Ombudsman? Now we're studying the decision. We're studying everything. Sir, to be very clear, will you still send the letter or hindi na? Hindi na. Kasi nga, nagbago na yung privacy status. Nagbago na. Okay. So, pahiya siya rito. The way I understood yung nangyari dito, binuksan niya yung kaso, gusto niyang ipilit na ipa-dismiss ngayon si Senator Joel Villanueva kasi isa to sa magbibigay ng points kay BP Sara Duterte kung itutuloy nila yung impeachment by February next year, 2026. So, iniisa-isa nila yung mga kaalyadong senador na magpapabor kay BP Sara Duterte. And itong dismissal na binabanggit is noong 2019. That time na ombudsman Martirez. And then it was dismissed during that time. Ito gusto niya ngayong i-push ni Ombudsman Boying Rimulya na bata ni Bongbong Marcos. And nagulat siya na alam mo yun, dismissed na pala since 2019. Wala man lang nagpayo sa kanya or hindi siya nagtanong kung ano bang status nung dismissal order na yon that time. So, kaya siya nagulat. And then, parang alibay niya na lang na sinasabi na si Senator Joel Villanueva
have been quiet through all the years. Wala man lang binabanggit. And then, regarding naman kay Ombudsman Martires, wala raw siyang binabanggit about it. O paano ibabanggit? Nagtanong ka ba? Diba? Attorney to si Boying Rimulya. Parang hindi niya inaalam yung mga bagay na gusto nilang i-push, ikaso sa mga kaalyado ni BP Sara or kay BP Sara man. Basta kung may maisip lang siyang gawin, hindi ko lang kung inutos sa Malacanang, gusto niya talagang agad-agad na masunod or ipupush niya talaga. Pero wala. Kung talagang itutuloy niya yan, kahiya-hiya siya as bagong ombudsman. And eto, natawa ako dun sa reaction nito ni pangalan nito, Jesus Duque. I've been following si Sir Duque kasi for me, ang dami niyang alam sa parang system ng sa Congress and then sa Senate. I'm not sure kung naglingkod siya sa local government or something. And at the same time, nakakatuwa talaga, nakakahawa yung tawa ni Sir Duque. Ito, panoorin natin. Ombudsman Crispin Rimulya, it does not mean na hindi mo alam ay secret decision na. Ay hindi mo alam secret decision na. There are a lot of decisions in the Supreme Court that you do not know. Are they considered secret? Galing, ano? Pinagluloko mo kami. Ang nangyari lang sa'yo, nakuryente ka. Aminin mo na kasi, nakuryente ka. You were given an information. You did... Okay. I just want to share this photo. And I'm not sure kung sino gumawa niya, pero sobrang, just so funny. And then, tama dun sa current reaction. And kung sino man yung gumawa niya. Kasi nagbigay ng statement si Senator Bongo. And pilit din kasi hinahanapan ng butas. And balak kasuhan nito nila Boying Rimulya and then yung mga kaalyado nila. And then nagbigay ng statement si Senator Bongo, huwag niyong ipahid sa akin ang dominyo para kayo ang pumuti. And then itong mga, alam mo na mga Pilipino po, alam sa mga kalokohan, tawan-tawa ako dito kanina nung nakita ko to, parang binuhusan ng pulbus yung mukha nito, tingnan mo. So, kawawa talaga sa social media. Pagka gumawa kayo ng kalokohan, siguraduhin nyo na, paninindigan nyo. Kasi pag nahanapan kayong butas ng mga Pilipino, talagang kahihiyan ang aabutin nyo. Okay. Let's continue si Sir Duque. Not verify, you blab about it, napahiya ka, and now you're saying that it is a secret decision. Sos, Ginoo. Malayo, sir, malayo, sir, malayo. Kitang-kita sa itsura mo that you are defending yourself because you were given a wrong information and you pursued that wrong information. Ang depensa mo na lang, it was a secret decision. Nobody knew about it. Why? Because you do not know it's a secret decision? Sus, Ginoo. Anong klase pag-uutang na yung meron tayo ngayon, ha? Mag-press-con ka na lang na mag-press-con para ganyan. Sayang ang bayot. Ang galing ni Sir. Ito, talagang idol ko siya sa sa pagpapatawa. At the same time, marami ako natututunan sa kanya. Si pangalan to ni Sir? Ombudsman Crispin Rimulya. Si Jesus It does Buse. not mean... Jesus Buse Duque. So, yeah.